Okay, we're live. Share mo na. Puntayin natin sila. Sorry. Okay. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Simulan po natin ang pagpupuri sa ating Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. From Psalms 147. Praise the Lord. Amen, diba? How good to sing praises to our God. How delightful and how fitting. The Lord is rebuilding Jerusalem and bringing the exiles back to Israel. He heals the broken-hearted and bandages their wounds. He counts the stars and calls them all by name. How great is our Lord! His power is absolute. Amen. His understanding is beyond comprehension. The Lord supports the humble, but he brings the wicked down into the dust. Sing out your thanks to the Lord. Sing praises to our God with a harp. He covers the heavens with clouds, provides rain for the earth, and makes the grass grow in mountain pastures. He gives food to the wild animals and feeds the young ravens when they cry. He takes no pleasure in the strength of a horse or in human might. No, the Lord delights in those who fear him, those who put their hope in his unfailing love. Amen. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, ang gusto sa atin ng Panginoon ay ang pagtitiwala sa Kanya. Hindi sa pagtitiwala natin sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating lakas. Ngunit ang gusto niya ay magtiwala tayong lubos sa Kanya. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we trust you, Lord. We give you praises, Lord. We give you glory. Lord, tunay nga po, Panginoon, na nagtitiwala kami sa iyong lubos. Tunay, Panginoon, na sa iyong kakayahan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, inilalagay namin ng aming pagtitiwala, Panginoon. Lord, you are mighty, you are great, O Lord, and you are faithful, Lord. Kung ang mga ibon ay pinapakain mo at ang mga bundok ay dinadamitan mo, ano pa kami, Panginoon, dahil mas higit mo kaming mahal kaysa sa mga ibon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal na yan, Panginoon. Lord, hindi sapat, Panginoon, ang pasasalamat namin, Lord. Hindi sapat ang mga salita namin, Lord, upang pasalamatan kang lubos. Lord, dahil sa kabila ng mga pandemyang ito, Panginoon, andito pa rin kami, Panginoon, at malakas, Panginoon, at binibiyayaan mo, Panginoon, at minamahal mo, Lord. Lord, we thank you for this afternoon, Lord. We thank you for this technology, Lord, na kahit sa technology lang, Panginoon, minarapat mong magkatipon-tipon kami, minarapat mo, Panginoon, na maibahagi ang iyong salita at magpuri kami sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, ikaw, Lord, ang makita ng mga tao, Lord, na mga manunood at makikinig. Ikaw ang marinig nila, ikaw ang makita nila, Panginoon. Ang mga salitang mo, Panginoon, ang siya nilang marinig, Lord. Hipuin mo ang mga puso nila, Panginoon. Pagalingin, Lord, ang mga sakit na nararamdaman nila, maging physical man, Panginoon, o emotional, Lord. Ikaw lang ang may kakayanan noon, Father God. Maraming salamat, Panginoon, dahil you are willing and you are able, Lord, to heal us, O Lord.
and to remove all the pains, Lord, na mayroon kami, Panginoon. Salamat, Ama, and bless each and every one of us, O Lord, lalo na pong mga nakikinig, Panginoon. I pray, Lord, na hipuin mo silang lahat, Panginoon, and makarating sa kanila ng maliwanag ang message mo, Panginoon. Tulungan mo kami, anoint us, Lord, as we worship. Anoint Joel, Lord, as he delivers your words, O Lord. Salamat po, Panginoon. We also pray for our country, Lord, the Philippines, O Lord. I pray, Lord, heal our land, O Father. And bless mo po, Panginoon, ang mga namumuno, Panginoon. We also bless Malaysia, O Father, our second home. Lord, we pray, Lord, na heal Malaysia as well, O Father. And bigyan mo ng wisdom ang mga namumuno dito, Panginoon, maging sa Pilipinas. Salamat po, Panginoon, protecting each and every one of us, Lord. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Come, let us worship the Lord.
Lord, we know, Lord, that the day is coming, Lord, that every tongue will confess, O Lord, and every knee will bow before you, Lord. We look forward to that day, Lord, na makakasama ka namin, Panginoon, forever. Lord, patawarin mo kami sa mga panahon, Lord, na itinoon namin ang mga mata namin, Panginoon, sa maraming bagay, Panginoon, sa maling pagpupuri, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga panahon na malayo kami sa iyo, Panginoon. And muli, Panginoon, ibinabalik namin ang aming mga mata, tinutuon namin muli sa iyo, Panginoon. Coming back to the heart of worship, Lord, and it is you, Lord Jesus. Salamat, Ama. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express what you deserve. Don't weaken, pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. And it's all about you, it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, it's all about you, Jesus. And it's all about you, it's all about
It's all about you, Jesus. Praise you, Lord. Muli po, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa pag-join sa amin sa pagbigay papuri sa ating Panginoon. Magsimula po tayo muli sa isang panalangin. Mahal na Ama, salamat po sa araw to Lord. Salamat po Lord at tipon-tipon kami kahit po sa pamamagitan ng Facebook. Salamat po Lord sa teknolohiya ito Lord. Nagkakasama-sama kami Lord with our praises pleasing to you Lord. Ang aming pong papuri Lord. Lord, we ask that you prepare the hearts and minds of those na makakapakinig ngayong araw to Lord. And prepare nyo rin po sana ako Lord. May all the things that I do be according to your to your word, Lord, and may your name be glorified, Lord, in all the things that we have done and will do the rest of the day. Salamat po, Lord. All these things, all the glory and praise belong to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Ang ating pong topic ngayon is regarding how to go to heaven. So, kadalasan po ang mga tao, ang sinasabi nila is, ang unang-unang naiisip is, paano nga ba makadating sa langit? Obviously, makamatay muna, pero habang nandito tayo sa mundong ibabaw, ano ba ang kailangan natin gawin? And kadalasan, pag magtanong tayo ng mga tao, sabi nila is, siyempre, kailangan mabait, di ba? Pero, gaano ba kabait na dapat tayo maging para makarating sa langit? Yun ang mahirap na saguting katanungan, di ba? Kasi, kadalasan ng mga tao, sabihin nila is, ako kasi, hindi kasi ako pumatay ng tao, hindi ako nakulong sa isang krimen, siguro, pwede na yon, mabait na ako. Kaya sabihin nila, hindi ako katulad ng aking kapitbahay na ganito, ganyan. Siguro naman, mas mauna ako sa kanya sa langit kung kami man ay parehas na pumanaw. Pero ano nga ba ang batayan? Ito ba ay bilang isang pagiging mabait? Bilang isang sumusunod sa mga patakaran ng simbahan? So atin pong talakayin ngayong araw na to. Ang atin pong scripture is from Luke 18 verses 18 to 30. O sa Tagalog ay Lucas. So simulan ko lang po may isang kwento. Meron pong isang bus driver excuse me, at isang preacher o isang sabihin natin pastor. Sila po ay namatay. Nakita nung pastor, nasa unahan niya yung bus driver. So, nagtataka siya. Nagtanong siya sa isang Michael, archangel. Sinabi niya,
bakit naman nasa unahan ko tong bus driver na to? Nakausap ko siya, sabi niya medyo hindi maganda ang buhay niya. Kaskasero pa nga yan kapag mag-drive eh. Pero sabi nung ni Michael, yung Archangel, alam mo pastor, kasi ikaw, kapag ikaw ay nag-preach, yung mga tao natutulog. Pero itong bus driver, kapag siya ay nagmamaneho, sa sobrang bilis niya magmaneho, ang mga tao nagdadasal. So, yun ang advantage sa'yo. Ang mga tao, napapag-pray niya, ikaw, napapatulog mo. Joke lang po yan. Pero isa. Pagbigyan na ako, minsan lang naman ito eh. Merong dumating din sa langit, isang grupo. Merong isang Methodist, merong isang Baptist, meron isang Katoliko. Ang sabi nung Baptist, pwede po ba akong pumasok sa langit? Sabi, sige, pumasok ka. Dito ka sa door number 1, door number 2, pero dahan-dahan ka lang. Para tahimik ka lang pagdaan mo ng door number 1. Pumasok siya. Yun namang Methodist, tinanong kung makapasok din po ba ako sa langit. Ang sabi naman na nagbabantay doon is, sige, pumasok ka. Doon ka sa door number 3. Pero dahan-dahan ka lang sa door number 1. Kasi andun basta dahan-dahan ka lang, tahimik ka lang pagdaan mo ng door number 1. Pasok naman yung Katoliko, sabi niya. Ako po ba ay papasok sa langit? Chinek yung records. Sige, pasok ka sa langit, sabi. Tapos pagpasok niya, sinabi muna sa kanya, punta ka sa door number 4. Pero dahan-dahan ka lang sa door number 1. Tahimik ka lang pag dumadaan ka doon. So, tinanong ng Katoliko, bakit po ba kailangan dahan-dahan sa door number 1? Ang sabi ng bantay, kasi andun ang mga iglesia. Akala nila sila lang ang maliligtas. So, joke lang po yun. Walang maputikon. So, ito tayo sa ating... okay, tumatawa ang aking anak at ang asawa. So, may dalawa na akong tagatawa. So, ang ating pong aralin to is based on Luke 18. I will read it first in English. Then, as we divide the word sa Tagalog. Pasensya na po sa mga sa English spokening lang or nag-i-English lang. But we will do this mainly in Tagalog. Kasi ang audience naman po natin is para sa mga kababayan natin na makarinig ng salita, lalo na yung mga hindi nakakapunta simbahan because of the COVID restrictions, whether it is in Malaysia or in the Philippines. So here it is, Luke chapter 18 verses 18 to 30. This is regarding the rich young man. Now a certain ruler asked him, who is Jesus, saying, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" 19. So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good. No one is good but one, that is God." 20. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not bear false witness. Honor your father and your mother. Continuing with 21. And he said, "All these things I have kept from my youth." So when Jesus heard these things, he said to him, "You still lack one thing. Sell all that you have and distribute it to the poor. And you will have treasure in heaven. And come, follow me." 23. But when he heard this, he became very sorrowful, for he was rich. 24. And when Jesus saw that he became very sorrowful, he said,
how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. And those who heard it said, who then can be saved? 27. But he said, these things which are impossible with men are possible with God. 28. Then Peter said, see, we have left all and followed you. So he said to them, assuredly, I say to you, there is no one who has left house, or parents, or brothers, or wife, or children, for the sake of the kingdom of God. 30. Who shall not receive many times more in this present time, and in the age to come, eternal life. So parehas lang po ito, nasa Tagalog lang. Ang ginamit po is Magandang Balita Biblia, 2001. And ang ating pong setting is, yan nandito po, siyempre nandito po ating Panginoong Jesucristo, kasama niya mga disciples niya, mga disipulo niya. At mayroong isang lalaki na pumunta sa kanya na dinescribe as young ruler or minsan young, rich young man. Mapapansin po natin dito, wala siyang pangalan. And may mga nagsasabi, it's because his name is not in the book of life. Yun po ang sinasabi nila. But the practical thing is, ang mga may pangalan po is those persons who were with the disciples hanggang sa magyabong ang kanilang ministry. So kapag hindi po sumama ang isang tao, which is hindi nila nakakilala yung taong yon. So kasi umalis siya, as we have read, umalis siya, so hindi nakilala ang pangalan niya. So he's just called the rich young man or rich young ruler. So 18, tinanong siya ng isang pinuno, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? So parang, anong gagawin ko para umakyat sa langit? Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Okay, so mabalik tayo sa tanong natin, no? Gaano ka kabuti para makaakyat ka sa langit? Ang Panginoon Jesus na mismo ang nagsabi, walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang. Ang pamantayan ng kabutihan ng Diyos ay hindi nagkasala kailanman mula pagkapanganak hanggang sa kasalukuyan or hanggang siya ay mamatay. So kung yun po ang criteria, kung meron man dyan nagtataas ng kamay, sorry po. Kasi hindi kayo kasama sa criteria ngayon. Wala pong taong naging perfect sino man. Of course, our Lord Jesus is God, and therefore He is good. He's perfect. And tingnan po natin dito, no, yung mga nag-iisip dyan na pwede pa rin ako kasi hindi naman ako sa lumabag sa 10 suggestions. Ano ba yung 10 suggestions? Actually, mali po. Hindi po suggestions yun. Yung po ay commandments. 10 commandments po yun. Hindi po yung suggestion na kung gusto mo lang gawin, edi gawin mo. But it's a command. Command, utas po. Utas po sa atin ng Panginoon. Kung yung ang utos ng gobyerno ay sinusunod natin, paano pa ang ating Panginoon, di ba? But sometimes we live our life as though it's just a suggestion. Yun po nakakalungkot. Hindi natin to sineseryoso, hindi natin tinitingnan na isang bagay na kailangan natin gawin upang ang Diyos ay ating we live our lives that will be pleasing to our God. So, sige pagbigyan ko kayo, halimbawa, una, huwag kang mangalunya or
Maaaring may magsabi sa inyo, hindi naman ako nangangalo niya eh. Hindi rin naman ako nagnanakaw. Hindi rin naman ako gumagawa ng mga kabulastugan. Maliban sa pagpatay, yun lang hindi mo masunod-sunod eh, yung huwag kang pumatay. Hindi, joke lang po yun. Pero yung pong sa huwag kang mangalo niya, yung sa English is adultery. Mahirap po ito. Kasi kahit sabihin mo na wala kang naging kabit, but sabi po ng ating Panginoon Jesus sa Matthew chapter 5 verses 27 to 28. Anyone who looks at a woman with lust, kapag meron na pong mali siya ang tingin mo sa isang babae, or kung ikaw ay babae, kung mali siya ang pagtingin mo sa isang lalaki, or mas mahirap po kapag ikaw babae, may mali siya ka sa babae, or lalaki, may mali siya ka pagtingin sa lalaki. Yun po ay isang adultery na. So, again, ang ating po pamantayan ng being good or being mabuti, iba po sa pamantayan ng Panginoon. And kung ang pamantayan ng Panginoon sa adultery ay ganun, mahirap po talagang masabi na hindi natin na nababiolate ang isang law na ito. Isa pa po is huwag kang pumatay. Sa Matthew 5 din po ito eh. Ang sabi po is, murder begins with the heart. Pag meron kang kaaway or kahit di kaaway na pinag-iisipan mo na ang bobo-bobo mo, ang sama-sama ng ugali mo, o minumura mo na siya sa iyong isip, sa iyong puso, dun magsisimula ang murder. Dun pa lang nagkakasala ka na. Halimbawa, ikaw ay isang amo sa iyong kasama sa bahay, na gano'n ang sinasabi mo. Ikaw ay amo sa isang kumpanya, kung ano-anong mura ang sinasabi mo sa iyong mga empleyado, gano'n na rin yun eh. Hindi mo siya pinatay physically, but in your heart, you're starting to do it. Doon pa lang nagkakasala ka na. And yung pangatlo is, huwag kang magnanakaw. Well, ako, guilty rin ako dito. I've not really stolen from anyone else. Pero kahit, naisip ko kasi, meron kasi kaming karinderya, or sari-sari store. And, minsan, mangungupit ka ng chichirya, or papiso-piso, 5 piso. So, in that sense, hindi naman sa'yo yun eh. It may be owned by my mother, but kung hindi sa akin yun, na hindi ako nagpapaalam, it's a form of theft. Pagnanakaw na rin yun. So, yung bang checklist nyo, okay pa? Huwag kang adultery, murder, and stealing. O yung next natin, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan. Okay, so yung Brother Joel, okay ako dyan. Hindi ako nangangalunya, hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw. Kung sabihin natin na huwag kang tumayong saksi, kasi ibang translation nito ay do not bear false witness. Pwede ba nating sabihin na huwag kang magchichismis, huwag kang magsasalita ng hindi totoo. So, dun pa lang, parang may X ka na, di ba? Hindi ko alam sa'yo, pero basta alisin mo dapat ang chismis na nakakasira ng puri ng iba, paglaganap ng isang kasinungalingan, kasi it's a form then of bearing false witness to others. And also, igalang mo ang iyong ama at ina. Merong magkakaproblema dyan because sasabihin nila, hindi naman kagalang-galang ang aking nanay o ang aking tatay. But it's one of the commandments with a promise. Kailangan nating igalang ang ating mga magulang, ang ating ama at ina. Huwag natin susundin kung may pinapagawa sa atin na it's against the will of God, but we still give them the respect.
So, yun po. And sabi po ni Santiago, hindi po ako yun, so the English po, James. James chapter 2 verse 10 is, when you break one law, you break all of the laws. So, yung kabutihan mo na iniisip mo na mabuti ka, pero kahit isa dito, meron ka ng ekes. All of the commandments, na-fail mo na siya. According to James chapter 2 verse 10. And ito po ni-reply nung young ruler. Sabi niya, tinupad ko ang lahat ng mga bagay na ito. So yung mga sinasabi natin is yung huwag kang pumatay, huwag kang nakaw. Sabi nung young ruler, nagawa naman na niya yun. Anong marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Anumang mayroon ka ay ipagbili mo. Ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Subalit nang marinig niya or ng young ruler or ng mayaman ang mga bagay na ito, siya'y nalungkot sapagkat siya'y napakayaman. So, parang ang hirap, no? Bakit naman sinabi ng Panginoong Hesus na kailangan ipagbili ang lahat? Applicable ba sa ating lahat yun? Kailangan ba ipagbili natin ang mga ari-arihan natin tapos sumunod tayo kay Panginoong Hesus sa mga ministry? Parang magpupunta tayo sa lupalop na lugar, magiging misyonaryo tayo. Parang ang hirap naman nun. Pero sa akin pong pag-interpretasyon nito is, yung pong mayamang lalaki, actually, parang hindi lang mayamang ang dating parang mayabang Kasi sa way na pag-approach niya sa Panginoong sa Kristo, sinasabi niya na ginawa ko lahat nito. Parang mayroon siyang focus sa sarili niya. Na gusto niyang kaharap ang ibang mga disipulo, kaharap ang ibang mga tao, na purihin siya ng Panginoon. And Jesus knows this. He knows the hearts of people. He knows our hearts, ang kondisyon ng puso natin. At alam niya na mayamang lalaki na ito ay merong challenge or issue sa kanyang pagsunod. Kasi mahirap na you cannot serve both money and God. And God sees the hearts. So, the heart of this young man. And naisip niya nalaman niya na he really cannot do it. He cannot give up the riches, the worldly riches that he has, or the eternal riches na ibibigay ng Panginoon. Yes. Ang kanyang security ay nasa kayamanan niya. Yeah. Our foundation is in the Lord. And sabi, di ba, Matthew 15 verse 22 is, we should love God with all our hearts, with all our soul, with all our mind. And the secondly is to love others as you love yourself. Okay. Tumingin sa kanya si Jesus at sinabi, may nagtanong kung bakit isang bagay pangkulak, subalit ang mali niya, siya ay nilungkot at sapagkat siya ay napakayaman. So, umalis yung lalaki, no? Kasi na-realize niya, mahirap palang gawin to. So, instead of doing what Jesus was asking him to do, umalis na lang siya at iniwan si Jesus.
verse 24, tumingin sa kanya si Jesus at sinabi, napakahirap sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. So, 26, at sinabi ng mga nakarinig ito, sino kaya ang maliligtas? Nung kasing panahon ng Old Testament, mahirap, mga tagal-tagal na yon, no? Ang isipan nila is yung rich or mayaman. Mayaman sila dahil sila ay blessed ng Panginoon. The financial blessings is because people has blessed these people. Yun ang kanilang pag-iisip. Yun ang correlation na pinagtutugma nila, mayaman to, ibig sabihin, blessed to ng Panginoon. So, yun ang isa sa mga maling paniniwala, mga kaibigan. It doesn't mean na kung tayo ay mahirap lamang, ay hindi tayo blessed ng Panginoon. Of course, bine-bless niya tayo through other means. But as long as we don't lack anything, as long as we have Jesus, we don't lack anything, di ba? Kasi yung mga mayaman dati, dati kasi may mga sacrifices, di ba? So, nagsasacrifice sila ng bulls, ng ram, ng lamb, ng pigeon. And kung meron kang mga ganito, kung mayaman ka, madali lang sa'yo di ba, pag nag-aanda tayo, patay baka, or di ba? So, madali lang sa atin mag-sacrifice ng gano'n kung meron tayo, kung kayo ay mayaman. And ang kayamanan dati is based on dami ng tupa, dami ng baka, dami ng cattle or ganyan. So, kapag nakapag-sacrifice ka, yung kasalanan mo, sinatawag na atonement, it will atone for your sin. So, may mga hayop na namatay nang dahil sa'yo for your sins, the atonement of your sins. So, mas nakaka-afford ang mga mayaman, di ba? Kesa yung mahihirap. Pero hindi totoo yun. Wala na nga yung practice na yun because God has died for our sins once and for all. So, si Jesus na yung naging sacrifice who is without blemish. Wala siyang kasalanan. Naalala ko yung mga nagpepenitensya sa atin sa Pampanga, di ba, sa mga norte. And meron din kami nakilala na nagpepenitensya siya. So, ang paniniwala niya, kapag siya ay nagpepenitensya, ay parang ginagawa niya yung ginagawa ng Panginoong Jesus. That for some reason, pag ginagawa niya yun, nababawasan ang kasalanan ng ibang tao. Pero, mali po yun kasi ang isang sacrifice should be without blemish. Walang kasalanan. Paano ka magiging isang sacrifice kung ikaw mismo ay may kasalanan? Paano mababawasan ang kasalanan ng iba? It's only through the blood of Jesus that the sins will be wiped away, mga kapatid. Pero sabi nga sa Isaiah chapter 15 verse 22 is, obedience is better than sacrifice. Kahit gaano karami ka pang isinacrifice, pero di ka naman sumusunod sa will ng Panginoon, wala rin, di ba? Parang dinadaya mo lang, magkakasala ko, meron naman akong baka dyan, isasacrifice ko pag nagkasala ako. Pero hindi ganon. Kaya hindi na pleasing sa Panginoon. Kasi gano'n na lang ang thinking ng mga tao Sacrifice na lang kaysa na sumunod ako sa mga utos ng ng Panginoon. So, tinanong ng mga disciples, sino kaya ang maliligtas? Sabi ng Panginoong Kristo, ang mga bagay na hindi magagawa ng mga tao ay magagawaan ng Diyos. In English,
ano nga ba English? With these things that are not possible with man are possible with God. So ang Panginoon lang, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa ng mga bagay na imposible sa kakayahan ng mga tao. And sinabi ni Pedro, tingnan mo, iniwan namin ang aming mga tahanan at sumunod sa iyo. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino man na nag-iwan ng bahay o asawa o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos na di tatanggap ng lalong higit sa panahong ito at sa panahong darating ng buhay na walang hanggan. So, pinangako ng Panginoon na magkakamit din sila ng riches. Hindi lang sa mundong ibabaw, but the riches after nating makapunta ng langit. So, anong kailangan natin para makapunta tayo ng langit? Kailangan ay makilala natin ang Panginoon. Kasi sabi sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23, ito yung mga bulaang propeta or mga bulaang or false prophets or false disciples na darating ang araw, mananagot sila sa ating Panginoon. Hindi man dito sa mundong ibabaw, but there will come a time that they will be judged. Ang mga nagsasabi ng mga kasinungalingan, lalo na patungkol sa pananampalataya. And sasabihin ng Panginoon sa kanila, depart from me, I never knew you. Hindi kita nakilala. Okay. Maaari sa iba sa inyo magsasabi, kung ang Panginoon ay all-knowing, bakit hindi niya nakilala yung ibang tao, di ba? All-knowing pero hindi kilala. Pwede bang mangyari yon? Well, ang word na knowing po, knowing hindi lang siya na kilala, as in superficial or intellectual level. Is more of the relational level. Kasi meron pong mga tinatawag na scholar na nagbabasa ng Bible for scholarly or academic purposes na wala naman silang relationship sa ating Panginoon. So, dapat po hindi tayo maging ganito. Dapat meron tayong intimate relationship with Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng new. Kung may Bible po kayo dyan, tingnan niyo po sa Genesis chapter 4 verse 1. Ang nakasaad po doon is Adam knew Eve and Eve bore a son. So yung yung new K-N-E-W, hindi po ibig sabihin nakilala lang. But there was an intimate relationship between Adam and Eve, and nagkaroon sila ng anak. Kasi mahirap po, parang nakilala ko si Maria doon sa kabilang baryo, ngayon buntis na. Di ba po? Hindi yun makilala lang na basta alam mo lang ang pangalan. Dapat makilala mo siya ng lubusan. Meron kayong intimate relationship. Ganon din po sa Panginoon. We should know the Lord. Hindi lang, alam kong spelling, alam kong nasa Bible siya, pero wala kang relationship. Yun po ang kailangan nating i-cultivate. Ayun po, isa-summarize ko lang po ang ibang mga napagtalakayan natin. So, ang una pong tanong natin is, gaano kabait ba tayo para umakyat sa langit, di ba? Kaya lang, medyo bad news po ang napag-aralan natin kasi hindi pala kabutihan ng sarili nating kakayanan ang magdadala sa atin sa langit. Kasi, only God is good. Who is good? Number 2 is, it's not so much of what we should do, but more of what Jesus
has already done. Hindi po sa kakayanan natin, mga kaibigan, mga kapatid, kung ang magdedetermine kung tayo ay aakyat sa langit. It's more of what Jesus has already done. And He has died for our sins. He has died for every one of us who believes. Actually, namatay rin po siya kahit sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya, but ano po ang free will natin na sabihin na, salamat Panginoon sa pag-sacrifice nyo para sa akin. So again, mga kapatid, it's more on what Jesus has done. Hindi sa kung ano ang ginawa natin. But of course, everyone who believes in Jesus will be filled with the Holy Spirit. And sa Galatians, nakasad po doon ang mga fruits of the Holy Spirit. You will have love, joy, peace, patience. It will follow na rin po na gagawa ka ng mabuti. So, hindi po yun yung parang head and tail. Dapat po, ang head natin is yung maniwala muna tayo sa Panginoon and it will follow na gagawa tayo ng mabuti. Because it will please our Lord. Okay po. And number 3 is ito, nakita ko to kay Andy Stanley. Good people don't go to heaven. Oh, talaga? Good people don't go to heaven. Yung subtitle natin is, Forgiven people do. So, kahit anong kabutihan mo, kahit kasing bait mo pa ang lola mo, o kung sino man ang tingin mo ay napakabait, hindi po yun ang batayan. Ang batayan po is kung ano ang ating relasyon sa ating Panginoon at ang pagpapatawad na ginawad niya sa atin. Sa pamamagitan lang po ng ating pagtalima sa kanyang tawag sa atin, paghihingi ng kapatawaran. And of course, we should aim to know Jesus. Not just on the intellectual level, but on the relational level. We should know Him intimately. Kausapin natin, alam natin ang will niya para sa ating buhay. And sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 8 is, if anyone loves God, he is known by God. Pag mahal natin ang Panginoon, He knows us. So, nandun na po yung know again, yung K-N-O-W. Kilala niya tayo kung tayo ay nagmamahal sa Kanya. And sabi rin po ni Jesus, di ba, tayo po ang mga tupa. Siya ang pastol. The sheep knows my voice. Alam po natin ang kanyang boses pa lang na nakikilala po natin. And sa John chapter 6 po ang sinabi niya is, may mga nagtanong po kay Jesus, what works must we do that God requires? Ano po ang mga bagay na kailangan namin gawin para kami po ay maging kalugod-lugod sa Panginoon? Kailangan ba nating lumuhod, papasok ng simbahan? Kailangan ba nating magrosaryo araw-araw? Kailangan ba natin ang magpenitensya? Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon natin. Jesus answered that the work of God, the work po, walang S, W-R-K, is to believe in the one who He has sent. God has sent Jesus Christ. So, ang work lang natin is to believe in Jesus. Hindi po works. Work, singular, isa lang po. We should believe in the one that God has sent. And sabi nga po sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish,
but have eternal life. So yun lang po ang work na kailangan natin gawin, mga kapatid. So sana po na naliwanagan kayo, mga kapatid, kung meron pa sa inyo na nagkakaroon ng doubts or agam-agam, ano nga bang kailangan kong gawin? Kailangan ko bang magsimba every week? Kailangan ko bang mabait-baitan? Dapat po mabaitan, ba hindi bait-baitan? But ultimately, it's not yung mga bagay na yun. Pero ang ating pagtalima sa tawag ng Panginoon para sa atin, na tayo ay sumamba sa Panginoong Jesus at sumampalataya sa Kanya. Kung isa po kayo doon, ako po, aminado naman ako. Hindi naman ako perfecto rin. Ako din po isa sa mga makasalanan. Hindi naman po ako nagsasabi na dahil nag-aaral lang ng Bible is mas mataas na sa inyo. Hindi po ganun ang pamantayan. Hindi rin po dahil sa nagbabasa kayo ng maraming Bible verses ay banal na kayo. Hindi po totoo yun. It's in the way you live. So, para po sa mga tao na nag-iisip, nagtataka kung paano gawin ito para sumunod sa tawag ng Panginoon sa atin, magpe-pray po ako, pwede kayong sumabay sa akin para tanggapin natin ang tawag na to ng Panginoon para tayo ay sumunod sa Kanya. Let's pray po. So, sabayan niyo lang po ako sa mga willing na if this is your prayer also, you can pray with me. Kumpiyado sa akin, although some of you may not know me, so you may not know me personally, but kumakatok po ang Panginoon sa inyong puso. Malalaman niyo po kung tama o mali ang sinasabi ko sa inyo. And you may just listen kung hindi po panahon pa. Kung pakiramdam niyo hindi pa ito panahon, pakinggan niyo lang. But sa mga tao po dyan na kinatok po ang puso, ang isipan ng Panginoon, sabayan niyo po ako sa aking pong panalangin. Mahal na Ama, salamat po muli sa aming pag-aaral na ito. Salamat po sa sinabi nyo na mga napakahirap na mga regulasyon ay hindi ko pala kailangan isa-isang sundin, Lord. Dahil isa lang po ang inyong requirement. Pagtalima po sa inyong pagtawag sa akin, sa amin, na kayo ay tawaging hari, kayo ay tawaging Panginoon. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Panginoon. Patawarin niyo po ako sa mga dati kong nakasanayan na pagpupursige sa aking kakayanan. Patawarin niyo po ako kung iba ang aking pananaw sa mga kailangan kong gawin, Lord. Patawarin niyo po ako kung ibang tao, ibang pamantayan ang ginawa ko. Patawarin niyo po ako kung hindi kayo ang tinitingnan ko. Patawarin niyo po ako kung nagkasala ako, Lord. Kung hindi ko sinunod ang inyong mga utos sa akin, Lord. But Lord, ngayon po ay narinig ko na kailangan ko lang ay ang sumunod sa inyo at maniwala sa inyo. Sana po, Lord, ay magsimula ito ako sa araw na ito na may puso ng pagmamahal sa inyo. May puso na nagpupursige na makilala kayo, Lord. Hindi lang kayo makilala sa intellectual. But Lord, I want a relationship with you. Kailangan ko pong maramdaman ng isang buhay
na payapa, na may kagalakan, nang dahil po sa isang buhay na may koneksyon, may ugnayan, may pagmamahal sa inyo. Lord, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking isipan para tanggapin kayo. Tinatanggap ko kayo bilang aking Diyos, bilang Hari. Maghari kayo sa akin, sa aking buhay, sa aking pag-iisip. At punuan niyo po ako ng iyong banal na Espiritu. At huwag niyo po sana akong pababayaan, huwag niyo po akong aalisin sa inyong mga palad. Ako po ay nagsapasalamat dito, Lord. Send me, Lord, some angels and send me, Lord, some believers para po ako ay tulungan para iwaksi ko ang mga aking kamalian, para ako ay gabayan para mas makilala kayo. Marami pong salamat sa sakripisyo nyo. Marami pong salamat that you have died in my place. I thank you, Lord, and I love you, Lord. I thank you, Lord, for all the things that you've given me. May you bless me, and may this be a start of a brand new day para sa akin, Lord. Salamat po. Maraming salamat po, Diyos ko. Ito po ay dalangin ko sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. 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 And salamat po sa mga nakasabay sa panalangin ito. And may this be a great and blessed Sunday for all of you. And may the Lord bless you. May the Lord keep His turn His face towards you and give you peace. Maraming pong salamat. And have a blessed Sunday. Amen. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. Baliktad niya. Of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. All about you, Jesus. Salamat pong muli mga kapatid. See you again next week. Bye. Bye.